Ang komunikasyon diyan Oo. mahirap. Pagpunta diyan mahirap. Next time na lang. At saka pagka maganda Ang panahon. weather. Oo. Yun yung priority today. Pag maganda ang weather, tsaka Oo, na tayo magpunta. correct, Oh. correct. Kakausapin po natin ang LDRRMO 4 ng Batanes, Local Disaster Officer, si Sir Dan S. Dicul. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Yes, magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. Good morning po. Opo, kami po'y makikibalita sa inyo. Kanina po binabanggit ng Pag-asa na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyo. Pero dyan po sa inyo sa Batanes, so far, as we speak, kumusta po ang weather sa inyo ngayon? Yes po, nakapasok na at ngayon na yung Batanes ay kasalukuyang nasa signal number 1 na po. Pero ang panahon natin dito ay medyo maulap at maganda pa naman sa ngayon ang panahon dito. So ibig sabihin, ito yung kalma muna na Kalma. moment. Walang Oo. walang malakas na hangin. Wala pa po. Yan yung minsan nakakatakot kasi kalma bago ang bagyo eh. Yun nga, yung sinasabi mo, partner. Oo. Pero kailan po ba daw ang inaasahan na bubulabugin ni Inday, tama ba? Ang yung kalma na yan, kalmang sitwasyon. We are expecting, according to Pag-asa, ng either Friday night or morning po ng Saturday, mararanasan natin yung malakas na hangin. Pero ang inaalala namin kung makadaan yung bagyo, kabagat naman po ang papalit sa amin. O kasunod din, no, Oo. partner? Kung ito po ang mga ina-expect natin na darating dyan po, mararanasan sa Batanes, Sir Dan, paano naman po ang preparasyon ninyo ngayon at ang guidance ninyo sa inyo po mga local residents dyan, sir? Yes po. Sa ngayon naman po ay nakadagkaroon kami ng pre-disaster risk assessment kahapon at napag-usapan lahat doon ang mga iba pang preparasyon na kailangan. Pero nagsimula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LGUs and even yung mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters, at saka yung mga mangingisda ay inumpisahan na po agad na magtaas ng mga bangka. Ayun, oo. Oo. Yung, di ba sabi ko nga po kay Robert kanina, isa sa laging problema dyan sa lugar ninyo ay yung komunikasyon. May mga ano ang tawag, may mga kinatawa na po ba nung mga telcos para masiguro na hindi basta-basta babagsak na naman ang ang komunikasyon. Lalo pat super typhoon po itong ating kakaharapin. Pinaghahandaan oo. Yun nga po, sa ngayon po ay kasalukuyan pa okay pa naman ang ating linya ng komunikasyon. Both ng mga telcos natin dito ay gumagana pa. Bagamat wala silang opisina dito, kaya minsan yan ang naging problema dahil hindi namin masabi sa kanila agad kung ano nangyayari. So we are hoping na hindi naman po mawawala. And ang nagiging katulong na lang namin pagka gano'n na nasisirang linya ng komunikasyon ay yung satellite po na Starlink. May alternatibo naman, partner. Meron na kasing Starlink ngayon. Opo. Oo. Pero yung mga relief goods natin, Sir Dan, alam naman natin kapag kasagsagan, hindi na natin ito ma-distribute and all. Paano po ang diskarte po ninyo dyan? Sa ngayon po ay nakadistribute na po sa lahat ng bawat munisipyo ang sapat na family food packs para po ay anytime na kailangan ay nandiyan na po sa mismo sa kanilang munisipyo. So, kumbaga, nasa bahala na ang munisipyo kung what time, kailan at sa tamang oras i-distribute ito mga ito, sir. Yes po. Naka-preposition na po, kumbaga, sa lahat ng bawat munisipyo. Opo. Yung pasok dyan, sir, kumusta? Dahil po nagbi-meeting na kayo, mga Eskwelahan, at para saka po makapaganda yung mga bata, kung mapapasukin pa ba nila bukas o sa Friday, yung kanilang mga anak? Sa ngayon may pasok pa naman po, hindi pa naman po suspended, pero dahil signal number 1 na automatic na po ang kinder at saka preparatory or nursery na tama. wala pong pasok na yan.
Oo. Pero kayo po ay sanay na kayo po ay laging binibisita. Oo, lagi may bisita Oo, doon lagi may bisita. Sa ano po ang masasabi ninyo na pinakamalaki? Siyempre, bukod doon sa pagiging super typhoon ito, ano yung pinakamalaking challenge o mahirap na gawin pagka ganyan pong sitwasyon? Na paulit-ulit naman po, pero naiiba lang paminsan-minsan sa level nung lakas. Tama ba ako, partner? Level ng lakas nung bagyo po. Yes po, dahil minsan ang nangyayari kahit mas mahina pero mabagal ang bagyo, mas malaki ang danyo sa amin dito, lalo na sa agrikultura at sa infrastructure. Pero ngayon naman kung medyo mabilis, halos mas maliit po ang danyo pagka ganon. Ang madalas lang namin na inaalala dito ay yung linya ng komunikasyon pagka nagkataon na ganon. Bagamat meron tayong Starlink, siyempre nakadepende rin tayo sa power, so may standby power naman po tayo. Kadalasan yun na magiging problema namin, communication para sa ibang munisipyo para at least makapag-update kami kung ano ang kalagayan. Ano po bang advice ninyo doon sa mga turista na gusto magpunta or baka mga Yun na nga naka-schedule ngayong pang-weekend na papunta po dyan sa Batanes, sir? Advice po namin sa kanila, if they really wanted to get stranded here, they could go. Pero advice po namin sa kanila, if they can defer their visit para at least hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan, aeroplano lalo na. Ngayon hindi na pwedeng lumipad yung mga maliliit na aeroplano. Kumbaga yung Philippine Airlines na lang po may biyahe ngayon. So we're hoping na hindi naman po maka-cancel, pero definitely either by Friday or Saturday, baka hanggang Sunday, hindi natin masigurado ang flight doon. Oo, kasi before may kakilala ko, nagpilit partner na magpunta dyan sa Batanes kahit may bagyo. Inabutan sila doon at after noon, hindi naman agad-agad makakauwi din. Kung baga akala mo, after ng bagyo, wala na kinabukasan, uwi ka na. Hindi siya ganon, hindi ganon yung situation. So, kailangan pa rin ayusin. Oo, kaya tama yung sabi ni Sir Dan. Kung gusto nyo ma-stranded, tuloy nyo. Oo, pasyal kayo dito sa Nasa inyo Batanes. na ang ano. Pero, ganun pa man, sige, mas stranded ka doon, ano? Marami ka rin namang Tsaka ang ganda pa rin mapupunta na naman, magandang ano doon. Kaya nga. At saka ang weather. Kahit walang bagyo, maganda ang weather. Kaya nga. Anyway, Sir Dan, syempre, dasal po natin ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Batanes at hindi umepekto talaga, no? Kumbaga, wag na lang sana talaga na maramdaman itong epekto ng bagyo at nung habagat po na pinangangabahan po ninyo. For the meantime, Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po. Maraming salamat din po at magandang umaga po. Good morning po at mag-iingat. Good morning. Si Sir Mag-ingat Dan kayong lahat. S. Dicul, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 ng Batanes na ngayon po ay nasa signal number 1. Sabi ko pa,